Heyo guys, this is Boss Beast. Tara, samahan nyo ako manood ng mga nakakatakot na videos dito sa internet. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagla-like at nagpa-follow sa aking Facebook page at syempre sa mga patuloy na nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, alam nyo na, ang videong ito ay mula kay Goldie G. Syempre, malapit na ang Halloween. Marami ng mga nakakatakot na videos na nag-a-appear sa atin. So, alam nyo na kung sino to, si Miss Goldie G. Tara, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Ngayon ay nandito tayo sa Patar, Bolinao at sa kabila ng napakagagandang mga dagat dito ay natatago ang isa sa misteryo kagaya na lamang dito sa kalsada na to kung saan sinasabi nila na may nagpaparamdam daw. Ngayon ay 3 AM so gagawa tayo ng 3 AM challenge at titignan natin kung totoo nga ba lahat ng mga sabi-sabi at mga kwentong kababalaghan dito sa kalsadang ito. Hindi mo ba nakikita? Para may sumusunod na shadow. Shit, nalobat ng walang dahilan kahit fully charged. Kung kailan tayo maalis, saka sila nagpaparamdam di. Oh? Ano yan? Light censored. Kung may mapipick up siyang tao dyan, iilaw yan. So bakit siya umiilaw? Ano yun? Halika dito. Dyan. Parang totoo ata yung sinasabi nila na may bantay na ahas. Okay, so yan nga guys. Papakita ko sa inyo Creepy na yan. Naman lugar 3:38 AM. Ayan. Ngayon kasi ang gagawin ko ay lalakarin ko dito hanggang doon sa dulo ng kalsada. So yan, tignan natin kung totoo nga. Pero sa ngayon, kikwento ko muna sa inyo yung experience namin dito sa road na to. Galing kami dun sa town, dun sa may El Pesca. Kaso, nag-transfer kami dito sa Patar kasi mas maganda nga yung mga beach dito. Habang naghahanap kami, napadaan kami dito. Tapos sabay kami nung kasama ko na parang ang creepy nung place. Ako, nung nagdadrive ako nun, talagang parang hindi ko pinapansin. Pero nararamdaman ko na parang ang bigat ng pakiramdam. Ramdam mo talaga na parang may presence. Pagkatapos nun, nakwento sa amin na dito daw sa kalsadang to, may nagpaparamdam. Kasi sila mismo, mga residente dito, marami talaga silang experience. Tapos doon daw kasi para siyang accident prone area. And siguro yun yung reason bakit marami ang nagpaparamdam dito. Si ate, nakwento niya sa amin yung experience niya. Naka-tricycle sila. And then siya yung nagdadrive. Tapos meron siyang 2 angkas. Ngayon, doon sa may bandang papaliko, may nakita silang van na nasa harapan lang nila. Pero ang bagal daw ng patakbo. In-overtaken nila yung van. Sinilip daw nila sa gilid yung van. And then dun sila nagulat kasi nakita nila na yung mga pasahero doon sa van ay walang ulo. Binilisan nila talaga yung takbo. Pagkatapos nun, yun. Black shadow? Black shadow? Parang may black shadow dito sa dito sa may bandang gilid niya. Hindi mo ba nakikita? Parang may sumusunod na shadow. Parang may sumusunod dito. Kanina pa, dito sa may bandang doon. Nung nagsimula kami na maglakad dito sa kalsadang ito, ay kanina pa parang may sumusunod sa amin. Ramdam namin na palakas ng palakas yung presence at para silang papalapit sa amin. Ang nakakatakot talaga na part kasi kinabukasan daw nun nabalitaan nila na may nadisgrasyang van papalabas dito sa Bolinao. Iniisip nila na baka yun yung van na nakita nila kasi merong sabi-sabi, alam niyo yung pamahiin na kapag nakakita ka ng tao na walang ulo, ibig sabihin daw nun parang may masamang mangyayari sa kanila. So yun, siguro parang premonition yung nangyari. Diyan yun nangyari, dyan sa may papaliko. Alam yung pag nasa haunted place ka talaga, no? Parang yung konting sound maririnig mo, parang natatakot ka na. Dito ang daming parang tunog namin. Yung binanggit niya na kapag may nakita ka daw na tao na walang ulo, which is totoo yung sinabi niya, parang premonition daw. May palabas na sa Jessica Soho dumaan siya sa CCTV, nahagip yung motor nila ng CCTV. Tapos sa CCTV video, walang ulo yung driver ng motor. So, na-aksidente siya after a few seconds. Bumangga yung motor, tapos namatay yung driver. So, panoorin nyo na lang yung ilalagay ko yung link dito sa aking comment section. Panoorin nyo rin yun. Naririnig eh. Ilang minuto pa lamang na pag-e-explore dito sa lugar na to, ay nagulat kami sa nangyari. Bigla na lamang nalobat yung flashlight namin kahit alam namin na full charge to bago kami mag-explore. Doon sa may bandang dun eh.
Namatay yung ilaw. Shit, wala. Lakas na ito kanina. Yung flashlight? Di ba charge ko to? Sabi ko full charge ko. Pero tayo malis. Charge ko to doon sa Shit. Ano ba yung meaning yan? Hinihigop ng entity yung energy Kasi ng pag may flashlight. mga ganyan daw, nadadrain daw kasi yung energy ng ng light. Nadadrain kapag merong ibang presence. Parang alam mo yun, kapag nag-ghost hunt ngayon ako, may mga places na bigla na lang siyang nalulobat. Kahit fully charged naman talaga siya ha. Full charge siya na pumunta kami dun. Tapos ganyan, nalulobat bigla. Kaya pala nung nandun sa... shit. Grabe, ilang Kaya beses. nung nandun tayo, ang hihina na niya. Bigla siyang humina. Paano yan? Di, yun lang kuya, parang matagal na po ba kayong nagja-jogging dito? Hindi, ngayon lang din po. Ay, ngayon lang. Kumusta naman yung experience nyo dyan sa daan-daan? Ayos lang po. Sakto lang yan po. Marami kaming na-interview dito ng mga residente na parang marami daw nadidisgrasya dyan. Tapos parang marami rin daw nagpaparamdam. Oo daw po, kasi kung daw po, parang meron daw pong white lady dyan. Pero, Tapang nila, no? Alas 4 may nagja-jogging. Saan po ginagawang drag race po dito. so dyan talagang marami nadidisgrasya dyan. Oo po, marami din po, lalo po pag mga lasing po gan. Ano yung nagpaparamdam dyan, kuya? Yung mga babae daw po, ganun po, kay aso daw po ganun. Malalaki daw. Oh. So, try natin dun. Ang problema dyan, wala tayong ilaw. Ang dilim mo. Enough na kaya yan? Sige. Enough to. Sige, try natin. Itong flashlight, nalobat ng walang dahilan, kahit fully charged, iwan na lang namin dito. And meron daw nagpapakita na white lady dun. So, tara, puntahan natin. Yan, iwan muna natin yan dyan. Tapos ka. Yan, tingnan natin. Ba't kaya biglang nalobat yun, no? Weird. Weird things happen. Katakot na. Nakakatakot yung lugar, oh. Ay no, ang dami talagang daming puno. Ang dilim talaga. Ang dilim, sobra. Marami na rin dumadaan kasi anong oras na din. Squad. Alam nyo naman yung mga tao sa probinsya, maaga silang nagigising. Oo nga, no? Meron din yung Aga magising ng mga tao sa probinsya, no? Alas 4 pa lang, mga nasa buko rin, eh. ni ate. Kasi kanina nung i-interview namin si ate, parang last week lang, dito daw, dyan sa may papaliko, may nakita daw na nakatayong white lady. Pauwi din sila nun. Habang papalapit kami ng papalapit doon sa lugar kung saan nila nakita yung nakatayong white lady, ay pabigat ng pabigat yung pakiramdam namin. Palakas din ng palakas yung tunog sa paligid. Dito daw nila nakita yung white lady. Yan, dito. Nakatayo dyan. Bari-bari. Napagod ako maglakad ah. Ayan, oo nga. Talagang maaksidente ka dito kung mabilis ka. Medyo Sobrang dilim kasi ng lugar, pakurba eh. ng daan eh. Pakurba, tapos madilim. So, dito tayo tumambay. Magantay tayo. Tapos tignan natin kung may magpaparamdam sa atin. Ito yung may magpaparamdam. Lato-lato. Gagi. Hindi naririnig ko. Lang naging comedy. Parang ano, kasi di ba ang kwento nila dito, kanina ko pa naririnig yun. Ang kwento nila dito, di ba parang may bantay daw na ahas. Eh kanina pa ako nakakarinig ng ano yung ganun. Parang ahas.
Ang weird pa kayo nung tunog nung mga nung mga parang mga dahon. Kasi para silang ginagapangan. Para kang may maririnig talaga na gumagapang. Oh, naman wala na yung tunog. Punta tayo. Kailangan mo nga dun. Ano yun? Sa mismong kinakatayuan namin, dito nila sinasabi kung saan marami daw ang namatay at naaksidente. Patuloy pa rin ang pagkaluskos sa paligid, ngunit hindi namin ito makita dahil nga nalobat yung flashlight namin, kaya't pinakiramdaman na lang namin ang paligid. Yan, antayin natin hanggang may magparamdam. What if mag-seance? Wala akong dalang Wala kasi kaming dalang kandila ngayon. Yung best way kasi para kung yung best way kasi para kung gusto mo na magtawag ng spirit is mag-seance talaga, seance. Magtatawag ka ng spirit, ganun. Tas pwede mo rin silang makausap through seance, magpaparamdam sila, ganun. Pero ngayon kasi hindi kami prepared para mag-seance. Wala akong dalang candle. Bakit nung umupo ako, parang bumilit yung pakiramdam ko. Pero imaginein mo, Biha, dito sa inuupuan ko ngayon, may namatay dito, may bumulagta dito, may namatay dahil sa aksidente. Dito mismo. Ilang minuto na kami na nandito, ngunit wala pa namang nagpapakita, kaya't napagdesisyonan na sana naming umalis. Ngunit dito kami nagkakamali dahil nagsisimula pa lamang ang kababalaghan dito sa lugar na ito. Panooring mabuti ang video na ito dahil siguradong kikilabutan din kayo. Ayun, sa ngayon, wala naman nagpakita sa amin. Pero, ramdam mo yung presence Kanina ko pa naririnig yung parang totoo ata yung sinasabi nila na may bantay na ahas. Paalis na sana kami dito nang mapansin ng kasama ko na patay sindi yung ilaw sa likod ko. Motion censored streetlight ito kaya't lumalakas ang ilaw nito kapag may nadedetect na tao o sasakyan. Ngunit wala namang ibang tao maliban sa amin. Ang nakakapagtaka pa ay doon mismo sa pwestong iyon ang sinasabi ng mga residente kung saan may nagpapakitang white lady. Before tayo umalis, mag-pay tayo ng respect doon sa mga entities na nandito. And then, after nun, parang may naglalakad na sa mga dahon. Parang may mga nakakatapak na dahon. diba? Kung kailan tayo aalis, saka sila nagpaparamdam, Parang may tatapak ng dahon. Ayun, oh. Umilaw. Patay sindi. Oh? Creepy naman nun. Ano? Patay sindi. Umilaw yung ilaw sa likod niya kanina kahit walang tao sa likod. Ha? Ayun, no? Patay sindi yan? Kapag dadaan kasi, pag may mga dadaan, parang dadaan yan po yung Ayun, no? bukas na naman. Oh. Ano kaya yung dahilan? Ano yan? Light censored. Kung may mapipick up siyang tao dyan or sasakyan, iilaw yan. So bakit siya umiilaw? Ang weird. May tao pala sa likod mo, no? Ano? Just weird things happen, bro. Grabe yun. Di kayo makakaluskus lang ng dahon yung... Ayun, putik na kinikilabutan ako. Grabe, creepy. Siguradong-sigurado kami na hindi sira yung streetlight dahil kanina naman ay hindi ito nagpapatay sindi.
putik na yan, Diba grabe. sensitive yan kapag may gagalaw? Kapag... Ano yun? Hindi dito. Ka dyan. Ano ba yung sinasabi nilang ahas? Narinig mo yan? Iba yung tunog na yun. Hindi yun nahulog na dahon, nahulog na branch. Parang siyang ang bilis na pumunta dito sa puno na to. Pagkatapos lumipat doon sa kabilang puno. Okay, ayan na. Nagpaparamdam na. Kailangan mo nga, ano yun? Ngayon, siguro parang enough na yun yung mga na-experience namin ngayon na parang example yun, yung flashlight namin na lobat. Tapos kanina pa kami may naririnig dito na parang gumagapang. And then, yung isa, yung pinakauna pa lang, yung start pa lang ng road, yung may parang sumusunod sa atin na shadow. Siguro parang enough na yun for now. Kasi medyo matagal na rin kami nagstay. And then, subukan na ulit natin next time kung nandito pa rin tayo sa Patar. Subukan ulit natin na pumunta ulit dito. Bago kami lumisan sa lugar na ito ay nag-alay kami ng dasal para sa mga entity na nandito sa lugar na ito. Yun nga, dito na nagtatapos ang video ni Miss Gold G. So kung nagustuhan nyo tong video na ito, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. At syempre, mag-iwan ka na rin ng comment kung sino pa ang mga gusto nyong mga ghost hunters at mga kakaibang ghost exploration na video ang gusto nyong panoorin natin. So yun lang, dito na nagtatapos sa aking video. Maraming salamat. This is Boss Beast. Peace out.